Mga kaibigan, welcome back po sa inyo. Marami po tayong mabilis na update kay Kai Sotto. Kasama na po kung kailan ulit siya maglalaro ayon sa source, pati na po yung mga games niya. At parang tingin ko mga kaibigan, medyo intentional nung kalaban. Kaya na-injured si Kai, parang kinawit o sinipa pala ang pambato natin. Una sa lahat mga kaibigan, sobrang saya po natin ang makita natin naglalaro na si Kai noong isang araw, January 24. Kahit kita natin, nag-a-adjust pa siya dahil matagal na hindi nakalaro, bagong teammates at alalay o ingat pa siya maglaro. At sa bawat blocks niya ay talaga namang napapangiti tayo, pero ako talaga inalambot tulad mo kaibigan. Kinabahan po talaga ako mga kaibigan, ang kita ko para nasaktan ata si Kai noong third quarter. Mga kaibigan, talagang pinagpawisan ako ng malamig at talagang nalungkot talaga ako, pero ang good thing na ilakad pa ito ni Kai patungo sa bench pero hindi na po siya nakalaro. Na-realize ko mga kaibigan, ilang beses ko pinanood, hindi pala si Kai may injured kung hindi kinawit ng paa o sinipa si Kai nung kalaban na na-block niya. Anong tingin mo kaibigan ha? Honestly, intentional ba? Pero fast forward po tayo mga kaibigan, dyan na yan. Sobrang dami natin nag-aalala kung okay ba si Kai. After that game, sa vlog ko sinabi ko na sabi ng source natin na okay naman si Kai. Parang hula ko mga kaibigan sa sinabi sa akin, very mild sprain lang. Yung tipo po na parang masakit pero kaya namang ilaro ni Kai next game ng 25. Nagbihis pa si Kai pero hindi po siya pinaglaro ni Coach Ansay. Understandable po yan kasi kahit hindi po siya na-injured na sprain sa game na yan, ay malamang hindi rin po siya gamitin next game kasi back-to-back games. Kasi baka talagang hindi pwede yung ganon sa mga may major injury before. So ngayon, ginawa ko po, kinonta ko yung ating kaibigan na source natin na nakakalam ng sitwasyon. Tinanong ko po kung makakalaro nga ba si Kai sa susunod na game. Eto, January 28, kalaban po ni Kai yung dati niyang team na Yokohama. Sa Koshigaya pa mga kaibigan yung venue at mukhang game na yan po ay parang dedicated talaga sa pagbabalik ng pambato natin. Kaya mamimigay po sila ng 3,000 pieces bobblehead toys. So ang sagot po ng source, eto basahin niyo po para transparent po tayo. Yes, he will. Good news yan mga kaibigan. Maglalaro ang pambato natin. Thank you Lord. It means very mild lang po talaga ang injury niya. At sa may duda mga kaibigan kung totoo itong balita natin na gusto ko po malaman nyo na yung napakabait na agent ni Kai Sotto, si Tony Ronson ay pupunta po dyan sa Japan sa date ng laban ni Kai. Malamang manonood yan kasi magkita daw po sila. At dyan din pong si Tony, ang source natin na maglalaro na si Kai next game. Have a safe flight Tony, we really appreciate you. At ito po pala mga kaibigan ang quick update natin, schedule ni Kai after ng game sa Yokohama. Ang gandang laban versus Jalil Okafor, Dwight Ramos at Kisei Tominaga, back to back pa. Pero tanda natin, may minutes restriction pa po ang ating pambato, pero di na mahalaga yun sa ngayon mga kaibigan, kasi makita lang natin siya naglalaro o nakakalaro, yun ang mahalaga. Isang linggo pa o month lang mga kaibigan, balik na po talaga ang laro niya. Salamat po sa inyo mga kaibigan sa mga sumusuporta kay Kai, especially dun sa mga since day 1. Eto, shoutout ko po pala si Donnie Gagi ng Canada, Hunter Dex Hunter, Ray Sibogon, Clifton, Samuel Salinel, Roderick Pagaduan, Pio Tanang Samar, PJ Manso, Robert Lurcayo, Tarokme TV, Francis Charles Alvarez, Freddy Herrera, Oscar Ortiz, Badasan Michael, Jasper Romero ng Atimonan Quezon, Juliet at AJ Fishkeeper. Mga kaibigan, maraming salamat po. Please like and subscribe.